Welcome po sa Alam na Dis. Ito po ang topic natin ngayon. Every hour, araw-araw, isang government facility sa Washington DC ang nagpapalit ng papel into money. Para makahabol sa demand, 24 sa 7 umaandar ang mga makinang ito nag-iimprenta ng mahigit 500 milyong dolyar papasok sa US economy araw-araw. Pero alam mo ba, ito'y maliit lang na parte ng totoong perang umiikot. Karamihan ng pera ngayon, hindi na papel, digital na, at kada araw, nadadagdagan ito ng mahigit 4 na bilyong dolyar. Pero saan nga ba galing ang perang ito? Bago pa ito makarating sa iyong bangko, dumaan na ito sa libu-libong transaksyon, gobyerno, negosyo, at iba pang tao, lahat ay nakikihati sa perang basta na lang tinatype sa computer. Gumawa kami ng simulation para ipakita kung paano gumagana ang pera, paano nito pinapaikot ang ekonomiya, nagpapataas ng presyo, at naglalagay sa atin sa utang. Balik tayo sa panahon na wala pang pera. Isang magsasaka ang kailangan ng bagong gamit. Lalapit siya sa isang tagagawa ng tools, pero wala siyang maibayad, kaya nagkasundo sila na babayaran niya ito sa hinaharap. Dahil may tiwala ang toolmaker, tinanggap niya ang pangakong ito bilang bayad. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik ang magsasaka at binayaran siya gamit ang ani mula sa bukid. Para mas mapadali ang kalakalan, ginamit ng tao ang mas pangkalahatang gamit na bagay bilang bayad tulad ng baka, palay at asin. Pero dahil bulky at mahirap dalhin ang mga ito, unti-unting napalitan ito ng ginto at pilak na mas madali at mas matibay. Dumating ang ika-17 siglo. Sa London, ang mga goldsmith ay nagsimulang mag-ingat ng ginto ng mga tao kapalit ng isang papel na patunay. Dahil napakadaling dalhin ng papel na ito, naging normal na itong gamitin bilang pambayad. Pero napansin ng mga goldsmith na hindi naman lahat ng tao ay kumukuha agad ng kanilang ginto. Dito nagsimula ang loan system. Nagsimula silang magbigay ng peking promissory notes na wala namang katumbas na ginto. Halimbawa, kung may nagloan ng 100 gold coins, hindi naman ito binawas sa kanilang vault. Gumawa lang sila ng papel na nagsasabing may 100 coins ito. Dahil dito, dumami ang perang umiikot sa merkado kahit hindi naman ito pisikal na umiiral. Ngayon, napalitan na ang mga goldsmith ng mga bangko at napalitan ang promissory notes ng digital money. Halos lahat ng transaction ngayon, digital. Ang mga bangko, hindi lang nagtatago ng pera mo, ginagamit nila ito. Ang perang nakikita mo sa bank account mo, hindi talaga ito pisikal na pera. Isa lang itong utang ng bangko sa'yo. At pag nangutang ka sa kanila, ikaw naman ang may utang sa kanila. Kapag nag-loan ka ng pera, hindi ito galing sa vault. Ginawa lang ito digitally. Pag binayaran mo ang utang mo, nabubura ang perang ito. Ang natira lang ay ang interest na kinita ng bangko. Ang problema, kapag mas marami ang perang umiikot kaysa sa produktong ginagawa ng bansa, nagmamahal ang presyo ng bilihin. Ito ang tinatawag na inflation. Kaya kailangang kontrolin ng gobyerno ang dami ng perang inilalabas. Ngunit paano ginagawa ng gobyerno ang bagong pera? Gumagawa sila ng bonds, isang uri ng utang na binibili ng mga bangko, kumpanya at ibang bansa. Dito nanggagaling ang budget ng gobyerno. Pero laging mas malaki ang ginagastos nila kaysa sa kinikita nila. Kaya lumalaki ang utang ng gobyerno na tayo namang taxpayers ang nagbabayad. Noong nakaraang taon, gumastos ang gobyerno ng halos 7 trilyong dolyar. Kulang ang taxes natin para dito. Kaya gumawa ulit sila ng bonds para umutang ulit at tuloy-tuloy ang cycle. Sa totoo lang, ganito gumagana ang buong mundo. Hindi ito ganap na masama, pero hindi rin efficient. Kung inilalabas lang ang bagong pera para sa education, infrastructure, at productive na negosyo,
mas malaki sana ang balik nito sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong panonood sa Alam na This. Huwag po nating kalimutan na panoorin ang ibang video na nasa screen. At huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin ang like, share at subscribe. Hanggang sa muli.